everyone! Alam nyo na, magandang araw sa inyong lahat na nakikinig at nanonood ngayong araw na ito dito sa ating channel. Thank you so much for visiting. And syempre, para na rin doon sa mga nakapag-subscribe na, I love you all. Maraming salamat. Doon sa mga hindi nagsiskip ng ads, thank you talaga. At sa mga nagko-comment, maraming salamat sa pagtitake nyo ng time para bigyan ng oras ang pagko-comment sa inyong napanood o napakinggan. Edna Giliedo, maraming salamat. Hello rin kay Nitz Pabualan. Jennifer Lingaza, Reynaldo De Vera, maraming salamat. Yansky Lorente, thank you so much sa pakikinig. Sheila Arroyo, nagmukbang kasi 2 weeks na hindi tayo napakinggan. Thank you naman. CR Asperl Jen, maraming salamat. Chrislyn Cabael, thank you. Ginesi, Gail Easy, olas sa'yo. Liza Teves, maraming salamat all the way from Dubai. Joy May, Zoe Valenzuela, thank you so much. Hello rin kay SF My LS, tayon, maraming salamat sa'yo. Julian Ramilo, Jaime Rodriguez, Ann Rollie, maraming salamat from KSA Riyadh or kay Ann Morales. Thank you. Saida Tombe, maraming salamat sa pakikinig. Nene Palmares all the way from Las Vegas, USA. Giovanni De La Cruz, maraming salamat. Hello raw from Sarabia at sa amo nilang si Rilen Campbell. Judith McGovern, maraming salamat. Mary Grace Gumban, Gimaras Girl at sa lahat po nang nakikinig sa atin kay Lady Kim. Nako, matagal-tagal na kitang hindi na siya shout out, Lady Kim. Maraming salamat sa iyo. Stanley Baguio, Nina Gaselios, maraming salamat. Chipern, thank you so much sa iyo. Vanji Saldo, Angeli Escarcha, salamat. Dan Coronel Albios and Marlene Polidario, thank you so much talaga. Huwag na nating patagalin pa. Eto na, simulan na natin ang ating kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Bakit kailangang madapa bago mo malaman na ikaw ay nagkamali pala? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang May. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat dahil binigyan niyo ng oras para basahin itong kwento ko. At pangalawa, Mama Mia, naway mapatawad at mabigyan niyo ako ng paumanhin dahil hindi po ako marunong magkwento. I'm somewhere from Visayas. I'm 26 years old. Mama Mia, itong nangyari sa akin ay talagang fresh na fresh pa. At kailangan na kailangan ko po ng tulong ninyo at ng mga taong inyong tagapakinig. Meron po akong ex, almost 8 years na naging kami, and then we broke up last December 2023. Yes, para sa akin, bago at fresh pa rin yun, Mama Mia, dahil matagal din naman talaga ang naging relasyon naming dalawa ng ex ko. Then right after our breakup, there's this guy. Just call him Rich. Kasamahan ko po siya sa trabaho. He is a college instructor while ako naman ay admin. Hindi ko na po ikukwento dito ang love story naming dalawa ng ex ko. Pero Mama Mia, parte pa rin siya ng problemang kinakaharap ko ngayon. Naging close kaming dalawa ni Rich dahil sa intramurals ng school. Because we are affiliated sa isang university dito sa amin. Tapos meron pong participation ang mga personnel, so dun po kami talagang nagkalapit ang loob sa isa't isa. Since then ay lagi na po kaming nagkakasabayan. Lagi kaming nagkakasama dahil sumasama din naman ako para makapag-move on din sa naging relasyon namin ng ex ko.
Siyempre, matagal din naman kami, Mama Mia eh. Noong mga panahon na yon ay bago pa lang nag-end ang long-term relationship namin ng ex ko. Until nagpakita rin ng interes sa akin itong si Rich. Na para bang interesado siyang kilalanin ako. Na para bang interesado siya na mas lumalim kung ano man ang nagiging umpisa ng aming closeness dalawa. Pero Mama Mia, hindi rin naman ako nagkulang sa pagsabi sa kanya na kagagaling ko lamang sa isang long-term relationship. 8 years din naman yun at hindi naman po yun ganun kadali para kalimutan. At sinabi ko na willing akong makipagkilala, willing akong makipagkaibigan, pero hindi pa ako handa na pumasok sa isang bagong relasyon. Pero sabi ni Rich, Mama Mia, hindi raw siya pinanganak na duwag. He is a risk taker daw. Kaya naman, sabi niya, patuloy pa rin daw siyang mag-e-effort kahit na prinangka ko na siyang hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. So ayun nga, hindi nga siya nagpatinag. Patuloy pa rin siya sa pag-e-effort at pagpapakita sa akin na seryoso siya. And I just let him kung ano man ang gusto niyang gawin. Hinayaan ko lamang siya na ipakita sa akin ang interest niya. Naisip ko kasi, Mama Mia, na talaga namang pwede naman siguro na mag-effort siya at baka lang naman matutunan ko siyang mahalin at baka lang naman tuluyan na akong makapag-move on mula sa sakit na aking naramdaman. So ayun na nga, ilang linggo, ilang araw din siyang nag-e-effort para ma-fall ako sa kanya. Lahat ng mga pwede niyang gawin ay ginawa niya. Lahat ng pwede niyang ibigay, ipakita, ay binigay at pinakita niya sa akin. Hindi pa ako nakaramdam ng ganon sa isang lalaki. Kahit pa nga sa ex ko na 8 years ang naging relasyon naming dalawa. Mama Mia, iba si Rich kung mag-effort. Iba rin siyang magparamdam ng pagmamahal. Yung walang pag-aalinlangan. Yung kitang-kita mo talaga at hindi mo na ko-questionin pa. In short, alam niya kung paano i-address ang mga love language ko. Ang love language ko kasi, Mama Mia, ay words of affirmation. Pero ginawa niya lahat ng love languages. So ayun na nga, Mama Mia, 3 months ang naging panliligaw niya sa akin. And within the 3 months ay naging consistent din naman talaga siya. So ayun na nga, Mama Mia, sinagot ko na siya. Pero napakabilis din naman ang naging pagsagot ko sa kanya dahil December pa lang nung nagkahiwalay kami ng ex ko. And then April ay naging kaming dalawa ni Rich. Well, at least pumasok ako at ginawa ko yung 3-month rule na sinasabi ni John Lloyd Cruz, hindi ba? Masayang-masaya kaming dalawa ni Rich during our first month. Like happy, as in super happy talaga, Mama Mia. Masasabi ko na tuluyan na akong nakapag-move on noon sa ex ko. Masasabi kong ibang-iba si Rich sa kanya. Dahil sa ikli ng panahong pinagsamahan namin ni Rich ay nagawa niyang iparamdam sa akin ang pagmamahal na hindi nagawa ng ex ko noon. Kaya siguradong sigurado ako, Mama Mia, na hindi ko pagsisisihan ang pagsagot ko kay Rich. Lagi kaming may date right after sa aming trabaho. Lagi kaming nagdi-dinner sa labas. Gumagala tuwing weekend dahil pareho naman kaming walang trabaho. At masasabi kong okay na nga ako.
Kahit pa nga isipin kong nasayang ang 8 years ko doon sa ex ko ay ayos lang naman dahil si Rich naman ang naging kapalit nito. Hanggang sa pagdating ng June, 3 months na rin o magti 3 months na rin ang relationship namin noon ni Rich. Dito na po nag-umpisang magbago ang lahat. Ganito talaga siguro kapag bago pa, napakasaya. Kapag bago pa, napakasarap sa pakiramdam. Pero habang tumatakbo ang oras, habang nagpapalit ng kalendaryo, nagpapalit ng buwan, ay unti-unti din palang magbabago ang lahat. Lagi na kaming nag-aaway nung dumating na nga ang panahon na magti 3 months na kami. Mama Mia, kapag nagtatampo ako, imbis na suyuin niya ako, ay magtatampo din siya. Tapos, napaka-bigat pa para sa akin kapag siya ang nagtatampo dahil napakahilig niya sa silent treatment. As in like totally silent treatment. Hindi siya nagsasalita, hindi siya mag-chat-chat. Mama Mia, hindi din siya mag-chat-chat kahit na may nararamdaman siya o kahit na may gusto siyang sabihin sa'yo. So ang nangyari, every time na nag-aaway kami, ako lagi ang nag-i-initiate to find ways para maging okay ulit kami. Ako yung nag-i-initiate para maging maayos kami. Kasi nga, kung aantayin ko siya, aabutin na siguro kami ng 1 dekada ay hindi talaga siya mauunang mag-chat. Napakataas ng pride ni Rich. As in, sobrang taas. Naisip ko noon, ang relasyon ay pandalawahan naman. Ang relasyon, dapat dalawa naman ang nag-e-effort. Hindi porket nasa relasyon kayo, magiging prinsesa ka na lang habang buhay, hindi ba? Kailangan din nating kumilos at umeffort bilang mga babae. So naisip kong ganun lang talaga siguro si Rich. Yun siguro ang ugaling kailangan kong tanggapin sa kanya. Kaya ayun, ako ang nag-e-effort para maging okay kaming dalawa. Mama Mia, ayoko rin talagang maramdaman yung ganon sa totoo lang. Kasi babae ako Diba, nakasanayan nating mga Pilipino na kapag babae ka, ikaw yung sinusuyo. Kapag babae ka, ikaw yung hinahabol. Ikaw yung inaalagaan, ikaw yung minamahal. Pero umaabot na lang talaga kami ng ilang araw ng no contact period na. Hindi talaga siya kumukontak kahit pa pareho lang naman kami ng lugar na pinagtatrabahuan. Hindi rin kami masyadong nagkikita sa school dahil iba naman ang department at iba rin naman ang assignment namin. Hindi talaga siya mauunang kumontak o mag-uunang umeffort para magkaroon kami ng communication. Mama Mia, para akong mabaliw-baliw sa ganong klaseng treatment niya. Hindi ako halos makatulog ng maayos. Iyak na lang ako ng iyak at overthink na lang ako ng overthink. Kaya ayon, para matapos na, ako na ang maunang mag-chat sa kanya. Para lang maging maayos kaming dalawa. Then one time, Mama Mia, pumunta siya ng Cebu kasi namatay yung tito niya. Mga 4 days ata siya doon. Napakadalang lang ng komunikasyon namin habang nandun siya sa Cebu. Dahil siguro ay busy din siya doon, Mama Mia, kasi nga paminsan-minsan lang naman silang magkakasama ng kaniyang mga relatives, ng kaniyang buong angkan. Inisip ko na lang na maybe yun ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong makakontak o makapag-chat sa akin. Intindihin ko na lang dahil hindi naman lagi nakasama niya ang kanyang buong angkan. Baka may iba din siyang inaasikaso doon na importante dun sa pagkamatay ng kanyang tito. Pero ewan ko, Mama Mia,
Bakit kaya Siguro iba-iba lang talaga tayo ng priorities. Kasi ako kahit busy ako, hahanap at hahanap talaga ako ng oras o kahit ilang segundo lamang para makapag-chat sa kanya, para makapag-update ako sa kanya. Bakit hindi niya magawa yun para sa akin? Bakit ganon? Pilit kong ginagaslight ang sarili ko. Huwag kang mag-demand ng masyadong mataas dahil baka hindi siya ganong klaseng tao. Tanggapin mo siya kung ano siya. Mahalin mo siya kung ano siya, gaya ng pagtanggap niya sa'yo kung ano ka. Pero syempre, hindi pa rin maiiwasan na nag-aaway talaga kami. Kasi nga, Mama Mia, babae pa rin naman ako. Nangangailangan ng lambing. Kaya nagtatampo din ako kapag wala akong natatanggap na chat mula sa kanya. And then pag uwi niya galing ng Cebu, ay meron na naman siyang travel na out of town pa rin. Kasi meron daw siyang kailangang asikasuhin. So in short, all in all, mga 2 weeks siguro na ang pangit ng takbo ng relasyon naming dalawa. And within that 2 weeks na nagta-travel siya, I was left alone sa apartment ko. Overthinking, tapos stress na stress talaga ako kasi malayo nga kami sa isa't isa, tapos away pa kami ng away. Mama Mia, kahit nag-aaway na kami, kahit pinaramdam at sinabi ko sa kanya na nagtatampo ako, ay never talaga siyang magta-type ng kung anong i-chat sa akin para suyuin ako. Talagang hahayaan ka lamang niya. Wala siyang problema kahit hindi kayo magkatawagan o magkakontakan man lang sa isa't isa. Hanggang sa nilagnat ako sa loob ng apartment ko. As in sobrang taas ng lagnat ko noon na para ba akong nagdidelirio na. Pakiramdam ko ay umiikot na ang paningin ko. Umiikot ang buong paligid ko. Hindi ako kumakain dahil wala akong gana. Bale halos 2 araw na noon na tubig lamang ang laman ng tiyan ko. As in hinang-hina talaga ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Buti na lang at meron akong kapitbahay sa kabilang apartment din na kasamahan ko lang sa trabaho. Pinuntahan niya ako at binilhan niya ako ng pang-lunch nung mga panahon na yon kaya nakakain ako ng konti. Sakto-sakto lang para mabigyan ako ng konting lakas para makabangon at unti-unting nag-drive pauwi sa bahay ng mga magulang ko. Kasi meron po akong motor, Mama Mia, at nagmo-motor po ako bilang transportasyon ko. So umuwi ako sa amin. Nung nakauwi na ako ay inalagaan ako ng mama ko. Talagang umuwi ako ng sadya para magpaalaga sa mama ko, Mama Mia. Pero umalis din pala ang mama ko kasi may pupuntahan siyang importante. Isang araw lang niya akong naalagaan kasi kailangan na kailangan niyang pumunta somewhere in Mindanao kasi death anniversary rin ng kaniyang mama. At hindi nga siya nakauwi nung nakaraang taon kaya pinapauwi na siya ng mga kapatid niya. Ayaw sana akong iwan ng mama ko pero sinabi ko sa kanya na ayos lang ako. Hindi naman pwede na maging hadlang ako sa planong ang tagal ng nandyan, hindi ba, Mama Mia? So kinabukasan nung pag-uwi ko, ang ate ko at ang asawa lamang niya at ang pamangkin ko ang aking kasama sa bahay. At dahil hindi naman po caring type itong ate ko sa akin at hindi rin naman kami close, so hindi po ako nag-e-expect na aalagaan niya ako. Noong umalis ang mama ko ay nagkulong lamang ako sa kwarto. Nakahiga lamang ako as in knockdown na knockdown pa rin dahil mataas pa rin talaga ang lagnat ko at napakahirap pa rin magkikikilos. Nagpanggap lamang akong okay para umalis ang mama ko. Ang totoo niyan, ilang beses din akong tumigil nung nagdadrive ako ng motor pa uwi sa amin.
Ilang beses rin akong tumigil dahil parang hindi ko na kaya at baka madisgrasya ako. Buti na lang talaga at nakaabot din ako ng bahay na ligtas. Tapos Mama Mia, nung umuwi nga ako, nung nagkalagnat nga ako, ay dito na nag-umpisa ang lahat ng problema ko ngayon. Dito na nag-umpisa ang lahat. Eto kasing ex ko, na 8 years na naging kami, ay magkapit bahay lang po kami nito. Yung malapit na malapit lang talaga ang bahay namin sa isa't isa. Bumili siya sa tindahan namin kasi may tindahang maliit naman ang kapatid ko. At dahil walang tao noon sa bahay, ay pumasok siya sa loob, Mama Mia. Eto kasing mga kapitbahay namin ay talagang close kami sa isa't isa. Nakakapasok labas kami sa bahay ng isa't isa dahil may tiwala naman kami. Lalo pa ito siya na 8 years na naging kami, Mama Mia. Kaya come and go lang talaga siya sa bahay namin. Ang totoo niyan, pakiramdam ko nga ay mas malapit pa siya sa mga kapatid ko kesa sa akin. Parang siya na ang kapatid ng mga ito. Dito kasi siya laging kumakain, dito natutulog, tapos nagmamama na rin siya sa sarili kong mama. Pero hindi pa po kami mag-asawa. Pero parang ganun na rin kami. Parang kasal na lang ang kulang sa amin noon dahil sa tagal ba naman ng aming naging relasyon. So, bumalik tayo dun sa topic. Pagpasok niya sa loob ng bahay, dahil bukas ang pintuan ng kwarto ko at hindi ako nakapagsara dahil talagang tulog na tulog ako kasi masakit na masakit ang katawan ko. Pagtingin niya, Mama Mia, ay nakita niya ako. Nagtanong siya sa ate ko, "Anong nangyari kay May?" Tanong niya sa ate ko na narinig ko nung mga panahon na yon. Nilalagnat daw yan siya eh. Sagot naman ng ate ko. Mama Mia, dahil 8 years kami, alam niya kung paano ako lagnatin. Alam na alam din niya na ayaw kong uminom ng gamot dahil nahihirapan po akong uminom ng mga tabletas. Kailangan pa talagang dikdikin para lang malunok ko yung gamot, Mama Mia. Alam na alam niya kung paano ako alagaan kapag nagkasakit ako. Kapag ako talagang nagkasakit, Mama Mia, alagain talaga ako nung mga panahon na yon. So sa isip niya, sino raw ang mag-aalaga sa akin, alam niyang wala ang mama ko at umalis ito. Tapos yung ate ko, alam din niya na hindi kami close nito. Naikwento ko na sa kanya at nailahad ko na sa kanya ang buong buhay ko. Kaya alam niya na yung ate ko ay walang maternal instinct. Actually, pati nga yung mga pamangkin ko ay asawa niya ang nag-aalaga dahil hindi talaga marunong mag-alaga ang ate ko, Mama Mia. So ayun, nagpaalam siya sa ate ko na kung pwede ay dun muna siya matulog sa amin dahil aalagaan daw niya ako. Pero hindi naman siya natulog sa kwarto ko, kundi sa sala po siya nakatulog. Ginigising niya ako, pinakain niya ako, pagkatapos binilhan niya ako ng gamot. Then, nag-a-alarm siya every 4 hours para gisingin ako at painumin ulit ng aking gamot. Until hindi ko na alam, Mama Mia, kung ano ang nangyari. Siguro dala na rin ng nararamdaman kong sakit at nadala na rin siya ng tagal ng aming mga pinagsamahan, Mama Mia. Tapos bago pa kami maghiwalay ay kung ano-ano pang mga espesyal na naganap sa aming dalawa. Maybe dahil nga kakahiwalay pa lang namin noon, hindi naman siguro kakahiwalay, 6 months ago lang mula nung naghiwalay kami. Kaya lang 8 years yung relasyon namin, kaya meron pa rin naiwang mumunting espesyal na nararamdaman sa kanya.
para sa akin. Kasi ang alam ko, hindi pa po siya nagkaroon ng panigbagong girlfriend pagkatapos naming dalawa, Mama Mia. Hindi rin siya nanligaw ng iba. Kaya siguro may nararamdaman pa rin siya sa akin nung mga panahon na yon. So ayun na nga ang nangyari. Gabing-gabi na noon at ginigising niya ako para painumin ng gamot ko. Uminom naman ako ng gamot na dinikdik pa niya talaga para lang malunok ko. Pero nung papahiga na ako ay nakita niya at naramdaman niyang basa ang suot kong damit. Kumuha siya ng damit sa may aparador. Tulog na noon ang mga tao sa bahay dahil gabing-gabi na. Pinilit niya ako na magbihis ako pero hindi pa talaga kaya ng katawan ko. Kaya ayun, Mama Mia, tinulungan niya ako para hubarin ang suot kong t-shirt. Hindi na rin naman bago sa amin ang bagay na ganoon dahil sa loob ng 8 years namin ay paulit-ulit naman na may nangyayari sa aming dalawa sa kama. Kaya lang, nung nahubad na ang t-shirt ko, ay basa rin palang bra na suot ko. At pati yun ay hinubad ko rin. Nung nakabuyangyang na sa kanya ang katawan ko, ay hindi na rin niya napigilan na lapitan ako at halikan. Ewan ko, Mama Mia, hindi din ako nakapagpigil nung mga panahon na yun. Gustong-gusto kong maramdaman ang init ng kanyang katawan kahit na napakainit din ng katawan ko dala ng lagnat. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang halikan naming dalawa. Hindi ko na alam kung dala pa rin ba ng lagnat ang init na nararamdaman ko o dahil na riyon sa nangyayari sa aming dalawa sa puntong yon. Hanggang sa namalayan ko na lamang na nakahubad na kaming dalawa at pareho na kaming umuungol. Hanggang sa naging isa ulit ang aming mga katawan. Mama Mia, nagkasala kaming dalawa. Oo, nagkasala dahil wala na rin naman kaming relasyon para may mangyari pa sa amin. Nagtampisaw kami sa ibabaw ng kama ko. May nangyari sa amin. Then ewan ko ba sa parting yun sa akin? Ewan ko kung bakit nawala sa utak ko na may boyfriend na ako that time. Kahit na no contact kaming dalawa, ay boyfriend ko pa rin naman si Rich, Mama Mia. Siguro dahil may tampo ako sa puso ko para kay Rich. Siguro dahil iniisip kong hindi ako mahalaga sa kanya dahil binaliwala lang niya na wala kaming contact dalawa sa loob na ng 2 linggo. Kaya nakalimutan ko siya nung pinaramdam sa akin ng ex ko ang konting halaga. Nung pinaramdam niya sa akin ang konting pag-aalaga. Mama Mia, I know na kasalanan pa rin yon. Dahil kahit na anong pagkukulang ni Rich, hindi ko pa rin dapat yun ginawa. Hindi yun enough reason para magkasala ako sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, and yes, ang pagkakasalang yan ang hanggang ngayon ang main reason kung bakit dumating ako ngayon sa punto ng buhay ko na ito. Mama Mia, hindi lang yon basta-bastang isang pagkakamali. Dahil ang one night na nangyari sa amin ay hindi lang po natapos nung nagkasakit ako. 3 days akong nagstay noon sa bahay namin. And 3 days din po bago ako tuluyang gumaling. And within that 3 days, gabi-gabi na may nangyayari sa aming dalawa ng ex ko. Hindi lang isang beses sa isang gabi, kundi pa ulit-ulit naming pinagsasaluhan ang bawal naming pagniniig sa kama na para bang normal lang ang nagaganap sa aming dalawa.
Siguro dahil naging normal na routine namin yon kapag nakakauwi ako galing sa trabaho sa loob ng 8 years naming relasyon, Mama Mia. At nung naging okay na ang pakiramdam ko ay bumalik na ako sa apartment ko dahil may trabaho pa rin naman na nag-aantay sa akin. Umuwi na rin si Rich galing sa kanyang out of town trip. Pumunta siya sa apartment ko. Hindi ko talaga maintindihan noon ang nararamdaman ko, Mama Mia. Nung makita ko si Rich ay masaya ako dahil nagkita ulit kami ng lalaking mahal ko. Kaya lang, guilty naman ang pakiramdam ko na halos hindi ko magawang tumitig sa kanya, lalong-lalo na sa mga mata niya. Nawala ang tampo ko sa kanya, Mama Mia. Kahit hindi pa kami okay, ay nawala lang yon na parang bula. Nawala ang tampo. Napalitan nito ng labis na pagka-guilty ko sa mga nagawa ko sa loob ng 3 araw na nasa bahay ako ng mga magulang ko. Alam kong malaking kasalanan talaga ang nagawa naming dalawa ng ex ko. Pero pagkatapos na may nangyari sa amin ng ex ko, Mama Mia, pagkatapos ng 3 araw na pag-aalaga niya sa akin at 3 araw din na pagsisiping namin sa kama, ay hindi na kami nagkaroon pa ng communication dalawa. No contact kaming dalawa ng ex ko after na may nangyari sa amin. Pero ang hindi ko maintindihan ay bakit naging cold ako kay Rich. Naging cold ako sa kanya hindi because minahal ko ulit ang ex ko, Mama Mia. Dun ako sigurado. Dahil kahit na may nangyari sa amin ng ex ko ay sigurado ako na si Rich na ang mahal ko. Hanggang sa napagtanto kong naging cold ako kay Rich dahil napuno ng guilt ang puso ko. Guilty ako sa ginawa ko. Guilty ako sa pagtataksil ko sa kanya. Dahil nga nagigilty ako at nakukonsensya ako kapag nakikita ko siya ay lagi ko siyang inaaway. Lagi ko siyang pinapaalis. Lagi ko siyang pinapalayo. Hinihiwalayan. Kasi pakiramdam ko nung mga panahon na yon, wala akong kwentang girlfriend. Napakamarupok ko. Wala akong kwentang girlfriend dahil niloko ko siya. Pero kahit na ganun si Rich, kahit na medyo nonchalant siya, kahit na mataas ang pride niya ay hindi pa rin siya pumapayag na maghiwalay kaming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, mas lalong tumagal ang pagdadala ko ng guilt sa loob ng puso ko. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. May mga araw na nakakatulog ako ng maayos pero nagigising ako dahil napapanaginipan ko ang nangyari sa amin ng ex ko. At sa panaginip na yon ay nandun si Rich at nakatingin sa amin at nasasaktan. Pinipilit kong sinabi sa sarili ko na wala lang yon. Wala lang yon kaya dapat ay hindi ko na alalahanin yon. So naging okay na kami. Naging okay kami ng boyfriend ko. I tried my best para iwaglit sa isip ko ang mga nangyari. Sabi ko sa sarili ko, hindi na mangyayari ulit yon, Mama Mia. Wala na rin naman kaming contact ulit ng ex ko. So patuloy pa rin kami ni Rich sa aming relasyon. And this time ay mas nag-effort ako. Siguro nga dahil guilty ako. Ganon, Mama Mia. Then a month after, July, hindi na ako dinatnan ng buwanan kong dalaw. Pero hindi na po ito bago sa akin kasi irregular naman talaga ang menstruation ko. Minsan nga umaabot ng 3 months, 4 months na hindi ako dinadalaw ng monthly period ko. So, sa mga panahon na yon, 0% talaga na pumasok sa utak ko na buntis ako. Mama Mia, si Rich ang sabi sa akin na
Bakit hindi ka pa dinadatnan? Siguro buntis ka na. And yes, Mama Mia, meron pong nangyayari sa aming dalawa ni Rich. Hindi na po bago yon dahil bago pa lang kaming magkarelasyon ay sinuko ko na rin sa kanya ang pagkababae ko. So ayun, sinasabayan ko siya para kabahan din siya, Mama Mia. Alam ko naman kasi na kahit pareho kaming may stable job na, ay hindi pa rin madali ang magbuntis. Lalo pat hindi pa kami kasal dalawa at bago pa lang naman ang relasyon namin. Bumili ako ng pregnancy test kit. Ang nasa utak ko nung mga panahon na yun ay ipaprank ko si Rich. Kunwari, paglabas ko ng CR, ay malungkot at takot na takot ang reaksyon ko. As if buntis ako. Pagkatapos, Mama Mia, ay sasabihin ko sa kanyang it's a prank lang. At dahil gusto ko naman talagang gamitin yung pregnancy test kit kasi sayang naman, dahil hindi naman satisfying kung titignan ko ang mukha niya, Mama Mia, kapag hindi niya makitang negative yung nasa pregnancy test kit matapos kong sabihin sa kanyang it's a prank. Masarap isipin na hahabulin niya ako kapag sinabi ko na sa kanyang it's a prank tapos makita niyang isang guhit lang ang nasa pregnancy test kit na yon. Confident ako as in 101% na hindi ako buntis. So, ginamit ko ang pregnancy test kit na nabili ko, Mama Mia. So, this is it. Prank time. Pumunta ako ng CR habang si Rich ay nasa loob ng kwarto at nag-aantay. Pero, Mama Mia, napamura ako ng ilang beses. Ano bang nangyari? Ako ang prankster Pero bakit parang ako itong mapaprank ngayon? Napatakbo ako palabas ng CR dahil 2 lines ang nakita ko sa pregnancy test kit matapos akong mag-antay ng halos 2 minuto dun sa loob ng CR, Mama Mia. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Umiiyak ako na tumatakbo palabas ng CR. Mixed emotions ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Hindi ako makapaniwalang buntis ako, Mama Mia. July 25, nung nag-pregnancy test kit ako. Pinabili pa ako ni Rich ng isa pang pregnancy test kit. Pagka July 26, ay nag-pregnancy test ulit ako, Mama Mia. Mamahaling pregnancy test kit na ang binili ko sa Watsons. Para sigurado. Kasi baka nagluloko yung mga mumurahin, hindi ba? Pero, ganun pa rin ang resulta. 2 red lines talaga. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Not because hindi pa ako handang magka-baby, but because hindi ko alam, Mama Mia, kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Yes, oo. Hindi ko alam kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko dahil the moment na umuwi ako ng apartment ko, galing ako sa bahay ng mga magulang ko at inalagaan ako ng ex ko at may nangyari sa amin. Nung nandun si Rich sa apartment ko pag uwi ko ay may nangyari din sa amin noon, Mama Mia. Hindi ako sigurado kung ang ama ng pinagbubuntis ko ay si Rich ba na boyfriend ko o ang ex ko. Si Rich nung time na yon ay para ring pinagsakluban ng buong mundo. Kitang-kita kong namomroblema siya, Mama Mia. Dahil hindi rin siya handa na maging isang ama. Ayaw niyang ma-disappoint ang pamilya niya dahil napakataas ng tingin ng mga ito sa kanya. At napakarami rin ng plano ng kanyang mga magulang para sa kanya. Although stable na rin naman talaga kung tutuusin ang career ni Rich. Pero parang hindi pa siya magawang ma-let go ng kanyang ina dahil bunso po siya at pinibaby po siya lagi
ng kanyang pamilya kahit na 27 years old na siya. Pwede nating sabihin na mama's boy itong si Rich. Pero not in a bad way na pagka-mama's boy. Siguro family-oriented lang talaga siya. At talagang mataas ang respeto niya sa kanyang mga magulang. Like hinding-hindi talaga siya sumusuway sa kanyang mga magulang lalo na sa mama niya. So going back, stress na stress kaming dalawa ni Rich sa naging resulta ng pregnancy test kit. Mama Mia, ang nagpapastress sa akin ay yung hindi ko alam kung sino ang ama ng anak ko. Habang ang nagpapastress naman kay Rich ay takot na takot siyang malaman ng kanyang mga magulang na buntis ako dahil baka ma-disappoint ang mga ito sa kanya. Pero Mama Mia, nagulat din siya sa akin kung bakit over daw ang naging reaction ko. Oo, pwede namang nalungkot ako dahil hindi rin ako handang magka-baby, pero bakit daw halos humagulgul ako sa pag-iyak ng paulit-ulit? Meron na raw naman akong saktong trabaho. Mama Mia, kilala din niya ako na matapang. Kilala din ako ni Rich na laging hinaharap ang problema. Hindi niya lang alam na ang problema ko ay nag-ugat sa aking kasalanan. Imbis na pinipilit ko ng kalimutan ang pagkakasala na nagawa ko sa kanya, eto at bumabalik na naman sa isip ko yung guilt na nararamdaman ko. Akala ko ay tuluyan ko ng matatakasan ng guilt na yon matapos ang ilang linggo na kinukumbinsi ko ang sarili kong pagkakamali lang yon at hindi na mauulit pa. Posibleng ang hindi na mauulit pa, pero paulit-ulit naman itong ipapaalala ng pagbubuntis ko, Mama Mia. So hindi na nga ako nakatiis. Hindi ko na nga natiis, Mama Mia, at sinabihan ko na si Rich sa lahat ng katotohanan. Inamin ko na sa kanya lahat ng nangyari, na nagkasala ako sa kanya sa loob ng 3 araw na inaalagaan ako ng ex ko. Inamin ko rin sa kanya, Mama Mia, kung bakit over ang naging reaksyon ko pagkakita ko ng positive result ng pregnancy test kit. Sinabi ko sa kanyang hindi ako sigurado kung siya ba ang ama ng pinagbubuntis ko o ang ex ko. Sinabi ko sa kanya lahat-lahat. Kahit takot na takot ako, ay nanindigan ako. Diba sabi nga ni Rich, ako ang uri ng tao na face your problem, ang personalidad. So eto na, hinarap ko na ang problema ko. Harap-harapan kong inamin kay Rich ang totoo, Mama Mia. Pero hindi siya naggalit sa akin that time. Hindi ako nakarinig ng mura, ng sigaw at ng kung ano-ano pa. Pero naramdaman kong naging cold siya sa akin. Kasi syempre, alam ko naman, hindi rin niya maintindihan ang kanyang mararamdaman sa mga naamin ko sa kanya. Ako din ay hindi ko maintindihan ang naramdaman ko matapos kong aminin sa kanya ang lahat-lahat. Nag-self-pity ako, Mama Mia. Sinisi ko ang aking sarili. Sinisi ko ang marumi kong kaluluwa. Kinamumuhian ko noon ang sarili ko. Kasi alam ko, nasaktan ko ng husto ang taong nagmahal sa akin. Sino ba naman ang hindi masasaktan kung niloko ka ng taong iyong pinagkatiwalaan, hindi ba? Mama Mia, hindi pa rin ako na-convince. July 31, pumunta kami ng OB.
Sinamahan pa rin ako ni Rich despite sa kanyang mga nalaman at sa mga nangyari. Then dun nga kinonfirm ng doktor na buntis ako. Pero sabi niya wala pa raw heartbeat ang baby. Kaka-form pa lang daw, sabi nung doktor, Mama Mia. Kakapasok pa lang daw. 4 weeks pa raw, sabi ng doktor. So ako, nagkukwenta na ako ng mga linggo na may nangyari sa amin ng ex ko. Magsi 7 weeks na noon, Mama Mia, matapos may mangyari sa amin ng ex ko. Pagkatapos noon ay si Rich na ang lagi kong nakakasiping. At sakto din, na huling galaw ni Rich sa akin ay 4 weeks ago. Kasi 2 weeks, Mama Mia, ay halos walang nangyari sa amin. Kung meron man ay madalian lamang. So medyo naging klaro ang utak ko nung mga panahon na yon. Medyo nabuhay sa loob-loob ko ang pag-asa na si Rich nga ang ama ng batang aking dinadala. Napasabi tuloy ako noon sa Diyos na thank you Lord kasi kay Rich pala ang baby ko. So nung nalaman ni Rich yon ay medyo naging okay kaming dalawa. Kahit hindi pa siya handa na maging ama, siguro ay nabunutan din siya ng tinik nung nalaman niyang posible at malaki ang posibilidad na siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Sabi ng doktor ay pababalikin daw ako after 2 weeks para i-check kung may heartbeat na ba ang bata. At nito na nga kami nagka-problema nung bumalik na kami sa OB after 2 weeks nung first check-up namin, Mama Mia. Pagbalik namin ay sinabi ng doktor na may heartbeat na raw si baby. Tapos, sabi ng doktor, 8 weeks na pala raw ang tiyan ko. How come 8 weeks na? Sabi niya, 2 weeks ago ay 4 weeks pa daw yung baby ko. So dapat pagbalik namin after 2 weeks, hindi 8 weeks yun, kundi 6 weeks pa, diba dapat? Doon ay nasira na naman ang utak ko. Halos every night na naman akong umiiyak. Kasi if 8 weeks, Mama Mia, malaki talagang posibilidad na yung ex ko ang papa ng baby ko. Ayun, sising-sisi na naman ako, Mama Mia. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang nagawa kong pagtataksil kay Rich. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak. Nag-usap kami ni Rich, Mama Mia, pero sabi niya sa akin that time, mahal daw niya ako. At tatanggapin daw niya ang bata kahit hindi raw sa kanya. Sabi niya, hindi daw kami maghihiwalay. Nag-propose siya sa akin pero wala pang singsing nung mga panahon na yon. Sabi niya, Mama Mia, tatanggapin niya raw ang pagkakamali ko at patatawarin niya raw ako. Lumuhod pa siya sa harapan ko tapos sinabi niyang, will you marry me? Para siguro bigyan ako ng assurance na tinatanggap nga niya ako kahit ano pa man ang mangyari. Pero Mama Mia, that time hindi ko maintindihan ang nararamdaman kong guilt. Basta blurry sa akin ang lahat. Blurry ang pag-iisip ko. Ang sinagot ko sa kanya ay hindi pa ako makapagbibigay ng sagot right now. Hindi kasi ako sure, Mama Mia, kung tama bang tanggapin ko ang alok niyang pagpapakasal. Alam mo kasi, Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan niyo o ng mga listeners at viewers mo. Mas mabuti pa na kapag nagkasala kay sinisigawan ka, inuusig ka ng taong pinagkakasalaan mo. Kesa yung ganito, tinatanggap ka pa. So ayun nga, Mama Mia, nagpatuloy ang relasyon namin ni Rich. Nabuntis ako at hindi niya alam at hindi siya sigurado kung sa kanya ba. He even told his family tungkol sa pagbubuntis ko. So far, yung kanyang pamilya, kahit na medyo disappointed sa kanya, ay mababait naman sila.
They accepted me kahit paman hindi ganun ang plano nila para kay Rich. I also told my family tungkol sa pagbubuntis ko. Sinabi ko rin sa kanila ang totoong sitwasyon. So alam nilang lahat ang guilt na nararamdaman ko. Doon ako nagstay sa kanila, Mama Mia, dahil malapit lang naman ang bahay ni na Rich sa workplace namin. Like talagang literal na ilang tumbling lang, Mama Mia, ay amin ng trabaho ni Rich. Every weekdays doon ako nagsistay sa kanila. Every weekends naman ay umuuwi ako sa bahay. During sa stay ko sa bahay ni na Rich, I got to know them more. Wala akong problema sa family niya, Mama Mia, dahil lahat sila ay mabubuting tao. Pero sometimes parang medyo off ako kay Rich. Kasi sa edad niya na 27 ay binibaby pa rin siya ng mama, kuya at ate niya. Hinahalik-halikan pa siya, tinatawag pang baby. Like inaalagaan pa siya na parang isang toddler o isang baby. Thanks na ibang-iba naman sa kinalakihan kong mundo. Siguro nga dahil bunso nga siya. Pero bunso rin naman ako eh. Hindi naman ako ganun pinalaki ng mga magulang ko. 27 na si Rich, pero sa nakikita ko ay hindi pa niya kayang magdesisyon on his own. Lahat ng desisyon na ginagawa niya ay kinukonsulta pa niya sa mama niya. Tapos, Mama Mia, kitang-kita kong hindi pa nilalet go ng family niya si Rich para mag-explore sa buhay sa sarili niyang mga paa. Like if aalis siya, hinahatid at sinusundo pa siya. Tinatawagan pa siya at hinahanap kung hindi siya nakakauwi on time. Hindi po talaga ako sanay sa ganon dahil napaka-opposite ng pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang. Mahal ako ng mama ko, alam ko yon. Pero hindi ganon kaklingi ang mama ko sa akin. She let me explore things on my own para raw matuto ako, para raw mag-grow ako at matuto sa mga basics sa buhay. So during my stay sa bahay ni Rich, sometimes ay off na off talaga ako, Mama Mia. Siguro dahil dala na rin ng pagbubuntis ko at paglilih ko, minsan ay hindi ko siya nagugustuhan. Pero caring din naman siya, nag-e-effort din naman siya to cook for me pagkatapos niyang magtrabaho o bago siya pumuntang trabaho. 7 a.m. din po ang unang klase niya. Sweet din siya tapos clingy kasi nga siguro ay bunso. So minsan okay ako sa kanya, minsan din naman ay hindi. Lalo na kapag naririnig kong binibaby nga siya ng buong pamilya niya. Naiirita talaga akong makarinig ng ganon, Mama Mia. Tapos isa pa sa hindi ko nagugustuhan kay Rich ay yung hindi niya alam ang mga simpleng gawain sa buhay. Naiirita din ako sa kanya dahil wala siyang time management. Yung mga desisyon niya kahit napakasimple, like minsan gusto kong pumunta sa isang mall, gusto kong kumain ng ganito, imbes na siya nang magbigay, siya nang mag-provide at siya nang sumama sa akin, ay talagang sinasabi pa niya sa mama niya. Kung ayaw niya, pwede naman siyang humindi, di ba? Bakit kailangan sasabihin pa niya sa mama niya at hahayaan niya na ang mama niyang magdesisyon kung pwede ba akong gumala o kumain ng kung anumang gusto ko? Minsan, nag-aaway na rin kami dahil doon, Mama Mia. At aaminin ko po na nawawalan ako ng gana sa kanya dahil doon. So while doon kami nagsistay sa kanila, undecided pa rin ako na sama sa kanya sa iisang bubong ng matagal. Hindi pa rin ako sigurado kung handa na ba talaga akong magpakasal sa kanya. Sometimes, nape-pressure na rin ako dahil sa pressure na binibigay sa amin ng mga kasamahan namin sa trabaho, lalo na sa aming school director.
Kasi nasa iisang university po kami nagtatrabaho, Mama Mia. Tapos instructor pa talaga si Rich. So ini-encourage na siya ng mga kasamahan namin, lalo na ng director at ibang mga dean, na magpakasal na raw kami. Lalo pat government institution din yung university na aming pinagtatrabahuan. So ako, sinasabi ko na lang sa kanila every time na nagtatanong sila tungkol sa kung kailan kami magpapakasal. Ang lagi kong sagot ay wag na muna. Yan lagi talaga ang sinasagot ko, Mama Mia. Pero minsan, iniisip ko rin na bakit hindi na lang kaya ako magpakasal kay Rich? Pwede naman yun, di ba? Kaya lang binabawi din yun ng utak ko. Dinidiscourage ng utak ko ang puso ko na magpakasal sa lalaking mahal ko. Mama Mia, on and off ang desisyon ko tungkol sa alok ni Rich na pagpapakasal sa akin. Gaya ng nararamdaman ko sa kanya. On kapag nagiging responsable siya, off kapag naririnig kong binibaby na naman siya. Until sa nag-resign na rin ako sa trabaho dahil na-stress na rin ako, Mama Mia. Gusto ko nang umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Ewan ko, naghahanap ako ng kalinga ng nanay ko lalo na ngayong buntis ako. Hindi ko alam kung ako lang ba ang ganon na babae. Iba talaga kapag katabi mo ang mama mo. Pero hindi naman na-approve ng director namin ang resignation ko. Pinag-file lang niya ako ng indefinite leave. So ayun, nag-leave ako, Mama Mia. Nag-leave ako hanggang ngayon until March. Oo, until sa panganganak ko this year. Sa ngayon, Mama Mia, nandito ako sa bahay ng mga magulang ko. Habang si Rich naman ay nandun din sa bahay nila. Ito po ang malaki kong suliranin. Dahil dito sa lugar namin, ang alam ng mga kapitbahay namin, pati na rin ng mga magulang ng ex ko, na ang ex ko ang ama ng pinagbubuntis ko. Yun kasi ang kiniklaim ng ex ko, Mama Mia, na para bang 101% sure siya na siya talaga ang ama ng dinadala ko, Mama Mia. Dahil sabi niya, binilang daw talaga niya ng maayos. Alam na alam daw niya na siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Ang sabi naman ng iba, nung nakakaalam tungkol sa tunay kong sitwasyon, gaya na lamang ng aking mga pinsan, kung sino raw talaga ang ama nitong aking pinagbubuntis, dapat yun daw talagang ipakilala kong ama sa bata. Tapos karamihan pa sa kanila ay in favor dun sa ex ko, Mama Mia. Kasi yung ex ko raw, kilala ko na. Matagal ko nang nakasama. Pero Mama Mia, ako no comment lang ako tungkol dyan. Dahil sa totoo lang, hindi ko na rin naman gustong makipagbalikan sa ex ko. Napakarami rin kasi niyang bisyo, Mama Mia. Halos araw-araw siyang lasing at mahilig pa siyang bumarkada. Mahilig din siyang magsugal. Ayoko na ganun ang environment na kalalakihan ng anak ko pagdating ng panahon. Especially na alam ko na ngayon na lalaki ang magiging baby ko. Mama Mia, naisip ko pa lamang na yung ex ko ang magiging role model niya sa kanyang paglaki ay parang hindi ko na gusto na lumaking ganon ang anak ko. Ayokong maging lasenggo at sugarol in the future itong baby sa sinapupunan ko. Ayokong lumaki ng ganon na buhay o lumaki sa ganong buhay ang aking anak. Ayokong maging katulad siya ng papa ko na mahilig magsugal, ng mga kapatid ko na mahilig uminom, ng mga kapatid kong babae na bastos kong magsalita.
Gusto ko maiba ang environment ng anak ko, Mama Mia. Gusto ko maging maayos ang paglaki niya. Ayokong lumaki siya sa kinalakihan ko. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko. Tapos nakikita ako sa paligid ko dahil squatter area ito, Mama Mia, na napakaraming lasenggo na maagang maaga pa ay nag-iinuman na sa labas. Pati pa ex ko ay halos araw-araw lasing. Hindi pa nga lumalabas ang baby ko, Mama Mia, ay parang tinuturuan na niya kung paano humawak ng manok at paano pumunta at sumali sa sabong. Nalulungkot ako habang iniisip na kapag ipinanganak ko na ang anak ko, tapos ganito ang buhay na kanyang kalalakihan, ay magiging salot at palamunin lang din siya sa lipunan. So sa ngayon, nakapagdesisyon na sana akong magpakasal kay Rich. Kami pa rin hanggang ngayon, Mama Mia. Pero ngayon, kung kailan ako nagdesisyon na magpakasal, si Rich na naman itong humihindi. Dito na nag-umpisa ang totoo kong problema. Kasi habang lumalaki ang tiyan ko, ay nahihirapan na rin akong magkikikilos mag-isa. Siyempre may mga bagay na nahihiya ako natawagin ng nanay ko. Iba talaga kapag nandyan ang partner mo na siyang tatawagin mo kapag may kailangan ka. I am really having a hard time right now. Wala akong ibang matawag. Lagi akong nagbibeg kay Rich to stay with me here sa bahay ng parents ko. Pero ang dami-dami niyang reasons. Na-kesyo loaded siya sa trabaho and all. Then, Mama Mia, hindi rin siya nagchat-chat sa akin gaya nung dati. Every night na lang akong umiiyak habang humihingi ng time and attention mula sa kanya dahil pakiramdam ko ay lumalayo siya sa akin. Then one of his messages made me realize na parang dapat kailangan ko ng tigilan ng pagmamakaawa para sa katiting niyang oras at atensyon. Napakahaba ng message niya na yon, Mama Mia. Pero ang talagang tumatak sa akin ay yung lines na I have to take care of my mother and my kuya. Meron pong half-brother si Rich na parang nahulog sa iba yung papa niya, Mama Mia. Kaya naging caretaker sila since dumating yung bata na yon dahil namatay din ang ama niya. Now he is getting old pero hindi pa rin siya nagpapakasal. Nasaktan ako sa line na yon. Hindi ko naman siya pinapapili between me and his family. It felt like wala talaga ako sa choices niya, Mama Mia. Tapos, nabasa ko pa ang isa niyang message. If he is not my baby, then I can't continue living with you. I was hurt because in the first place, sinabi ko naman sa kanya na there's a possibility na hindi sa kanya yung baby ko. Pero sabi niya, ayos lang, tanggap niya lahat eh. Pero bakit ngayon, biglang nagbabago ang isip niya? Sa ngayon, Mama Mia, tinigil ko na ang pagmamakaawa sa kanya. I stopped bothering him and let things be. Hinayaan ko lang na sumakit ng sumakit ang puso ko hanggang sa mawala na ng tuluyan ang sakit nito. Siguro, mahal din ako ni Rich pero hindi sobrang mahal. Ngayon, Mama Mia, masasabi kong napaka-weird po ng feelings ko. Till now, naniniwala pa rin akong si Rich ang ama ng dinadala ko. Anong basis ko? Yung first check-up sa amin ni Doc. Mama Mia, hindi ko alam kung talaga bang guni-guni ko lang to o talaga bang kagustuhan lang to ng subconscious ko. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Paano ko ba bubuhayin tong anak ko? Sinabi ng ex ko sa akin na handa siyang makipagbalikan sa akin.
Sinabi ng ex ko sa akin na handa siyang tanggapin ako at pakasalan ako dahil alam niya na siya raw talaga ang ama ng bata at hindi raw siya papayag na iba ang magpakaama dito. Pero alam ko naman na malabo ang future ko kasama nung ex ko. At isa pa, si Rich naman talaga na ang mahal ko, Mama Mia. Kaya lang si Rich naman ang umaayaw ngayon sa kasal na dati ay inaalok niya sa akin. Ano ba ang gagawin ko, Mama Mia? Please help me bago pa ako makapanganak this March. Lubos na gumagalang, May. Hala naman, grabe naman ang kwentong ito. Sino? Sino ang tunay na ama? Charot lang. Baka after ilang years, mapa-Jessica Soho ito, ha? May pa-DNA pang ganyan. Naku naman, ako din ay naguguluhan sa iyo, May. Kung ako sa'yo, ako ang nasa kalagayan mo, hindi naman tayo pare-pareho. Since nanghingi ka ng advice mula sa akin at sa ating mga listeners and viewers, so ibibigay ko ang aking kuro-kuro. Kung ako sa'yo, wala akong pipiliin sa dalawa. Kasi unang-una, sabi mo nga, hindi magiging maganda ang future mo at ng anak mo dun sa ex mo. So ex na yun eh. Wala na. Kasi kung talagang naniniwala siya ang ama ng dinadala mo, tapos parang sigurado at desidido siyang bigyan kayo ng maganda at maayos na buhay, dapat sana nung nalaman niyang buntis ka, tumigil na siya sa mga bisyo niya, di ba? Pero hindi siya tumigil. So, hindi rin yan titigil kahit na magkaroon pa kayo ng maraming anak kung sakali mang magpakasal ka sa kanya para sa bata. So, magiging mas miserable lang ang buhay niyo. Okay? Pero, hindi rin naman na pwedeng ipilit mo ang sarili mo dun kay Rich. Unang-una, hindi rin magiging maganda ang future mo doon. Lalo pat, hindi siya marunong magdesisyon ng sarili niya. Ako ay saludo po sa mga anak na inaalagaan, hindi kinakalimutan at nirerespeto pa rin ng kanilang mga magulang. As in, 101% akong saludo sa inyo. Pero, iba po ang usapan kapag nakadepende ka na lang lagi sa iyong magulang. Kahit na matanda ka na, yung mga desisyon mo ay sila pa rin ang gumagawa. Ibang usapan na po yun. So, I think, May, you will be well off and you will be fine on your own. Diba? Alagaan mo na lang ang sarili mo. Kung pwede, sa ngayon, dahil naka-leave ka, maghanap ka ng trabaho na pwedeng online dahil marami naman na ngayon. Maghanap ka ng trabahong pwedeng online para maging hands-on ka sa baby mo pagdating ng panahon. I believe na kayang-kaya mo yan sa tulong ng mga magulang mo, sa tulong ng nanay mo. Hindi mo kailangang sumandal sa mga lalaking walang kasiguraduhan. Okay? Para sa akin yon, opinion ko yon. So, ikaw na ang bahalang magdesisyon kung susundin mo ba etong aking munting opinion. Sa mga sa mga listeners at viewers natin dyan, nako kung may kuro-kuro kayo kung ano ang dapat gawin ni May, nako mag-comment lamang kayo dyan sa baba ng inyong kuro-kuro. Be gentle with your words, okay? Maraming salamat, May, sa pag-share mo ng iyong problema, ng iyong suliranin dito sa ating programa. Kung hindi ka pa satisfied sa mga advices nila, pwede ka mag-email ulit sa akin. Sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video and huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Medyo nawawala na po ako ng boses. Pasensya na po. Huwag din kalimutan na mag-share ng sarili ninyong kwento. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo 0317 @gmail.com.
Ganun lang ang gawin nyo, okay? Pagkatapos nun, ay nako, antayin yung mabasa natin ang inyong mga sulat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong video at kwento na nailalabas dito. And huwag kalimutan na mag-like and mag-follow na rin sa ating iba pang social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Threads, Instagram, Facebook, and TikTok. Thank you so much sa inyong pasensya. Maraming salamat ulit. Ito po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day hanggang sa susunod nating kwento. Paalam!